Hello all 12 zodiac signs. Ito yung gabay ninyo. Yung araw na to or sa mga susunod na araw, guys. Sabihin na natin sa next 7 days yan. Sige, next 7 days na lang. Pero kahit kailan yung matsyempuan ito, no? Start kay Aries. Yung mga interesado sa private reading, guys, pakibasa na lang yung mga nasa description, panoorin hanggang dulo. Maraming salamat po sa mga like, shares, comments. Malaking bagay at malaking tulong po yan sa akin. Okay, meron ditong unsure kung tutuloy or hindi. Pinag-iisipan mabuti kung tutuloy or hindi. Possible na maging busy ang schedule, Aries. Itong susunod na 7 days. Pwedeng may mga lakad, mga asikasuhin. May travel ka, May mga kailangan kang tapusin or gagawin dito. Pero parang meron nga ditong mag-aalangan. Or merong some kind of hassle, something na pwedeng magkasabay, no? So, pwedeng yun yung magiging conflict yan. Pwedeng may conflict sa schedule. Kasi parang may dalawang bagay dito na, hindi ine-expect na magkakasabay. Or pwedeng ang dami-dami mong mga nakabook. Ewan ko, nakabook, nakaschedule ng mga meetings, mga lakad. Dami mong priorities nitong next 7 days. So, importante yung pagmamanage ng iyong time. Pwedeng may dalawang options ka dito sa 2 pence, no? Pwedeng may dalawang ka dyan, may dalawang options ka na pwede mong i-consider. Yan. Especially when it comes to making decisions. Some of you are very excited about something because of the Knight of Wands. Oo, punong-puno ng energy, inspired, excited. Parang hat na hat ka rito, hindi ko alam. O baka iba sa inyo, may maraming calls. Yes. Pwedeng sobrang busy. Pwede kayo ipatawag, Aries. So, parang may summoning dito sa judgment card mo. Halimbawa, naka-off ka dapat or naka-leave ka pero bigla kang ipatawag sa work. So, meron something dito na ipapatawag Okay, may nakaka-deal ka dito na Leo. Leo Capricorn. Yan. Tignan natin kung ano naman ang lagay ng iyong love life. O pwedeng iba, meron kayo opportunity dito. Baka tawagan kayo na-applyan ninyo. Basta merong may isasamon kayo or literal na tatawagan kayo. Okay. Nahanap-hanap ka nitong person na to, namimiss ka na niya. Hindi ko alam kung may relasyon kayo nito or wala. Basta itong person na nasa isip mo, kakonect mo. Okay. So, iba magugulat kayo kasi pwedeng may past person dito, ha. Pwedeng di nyo lang ine-expect na
alam mo yon na may something pa rin dito sa person na to, tsaka sa'yo. Pwedeng malalaman mo lang. Hindi ko alam kung magsasabi siya or merong ibang magchichika sa'yo niyan na pwedeng pwedeng kinakamusta ka nitong past person na to, or baka naikwento niya sa kaibigan ninyo na type ka pa rin niya. Basta meron something dito na hindi mo ina-expect about a past person. Ayan, oo. Parang hindi pa rin, parang may nandun pa rin yung nandun pa rin yung kilig factor or yung attraction. Kasi kahit na nagkahiwalay kayo nitong person na to, andun pa rin. Kahit na LDR kaya, pwedeng LDR or pwedeng nagkahiwalay na kayo, dati mong jowa yan. Andun pa rin yung feelings, andun pa rin yung attraction. And hindi ka pa rin nakakalimutan nitong person na to. So baka lang magulat ka na one day, one of these days, magparamdam sa'yo yan. Or mabalitaan mo na may ganito, ganyan. No? So, ayan. Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ito yung magiging gabay mo sa susunod na 7 days. Pero timeless reading ito. Kahit kailan mo naman to makita. Regarding private reading, pakibasa na lang yung mga nasa description. Panoorin yung gandulo. Maraming salamat pala, Taurus, sa iyong like, share, comments. Malaking bagay, malaking tulong po yan sa akin. Okay, may Sagittarius energy dito. Strong energy ng Sagittarius at saka Cancer. Ay, nako. So, ang dami mong problema or pasanin dito, Taurus, itong next 7 days. Pwedeng ma-overwhelm ka dito sa mga obligations mo. Pwedeng maraming work, tambak. Or pwedeng naglabo-labo, nagalo-halo na. Hindi lang sa household, hindi lang sa family, pati sa work mo. And ang hirap nito, parang ikaw lang yung kumikilos, gumagawa dito, kaya siguro yun yung mas magpapahirap sa'yo. Oo, parang merong something na unfair na ikaw lang lahat yung gumagawa. Sa bahay man yan, o sa workplace man yan, or sa relationship ninyo, sa romantic connection mo, pwede rin naman. Okay, pwede rin namang maraming gawain, pero nakikita ko yung determinasyon mo na tapusin mo lahat yan itong next 7 days, At sa tingin ko magagawa mo yun Although mapapagod ka, pwede ka ma-burnout, ma-stress, ma-overwhelm dun sa mga ginagawa mo. Pero nakikita ko na you are determined na matapos mo yung mga task na yan, kung ano man yan. So, hindi ko alam kung may something dito sa workplace nyo. Pero, parang ikaw lagi yung tinatambakan ng boss mo niyan. Parang ganun. Oo. Meron kasi dito, parang siya lang yung nag-uutos. Ewan ko kung boss mo yun sa bayan. Pero parang siya kasi yung, siya yung in charge dito Ngayon, sa iyo niya binibigay karamihan na itong obligation na to. Kumbaga, pwede naman niyang bigyan din ng trabaho yung iba, pero mas marami yung binibigay niya sa'yo. Or ikaw lagi, yung nagdadala nito. Hindi ko alam kung inaako mo ba or talagang binibigay sa iyo yan.
Pwede kasing masyado ka mabait, no? Inaako mo lahat, na pati yung gawain ng iba, inaako mo. Okay, pero kung ano man tong challenge mo with the King of Wands, no? It's an indication na kahit gaano kahirap tong task mo, you are determined and mau-overcome mo ito. Okay? Dahil alam mo kung alam mo yung gagawin mo, and you are capable, no, na na sa mga ganitong klaseng situations. Kaya mo kahit mag-isa ka Nakikita ko, you can manage with the King of Wands, no? So, yan, nakikita ko naman magiging successful pa rin naman yung outcome kahit na may challenges, kahit na bugbog ka dito sa dami nung kailangan mong gawin. Nakikita ko naman na matatapos mo yan. Okay, with the Chariot card. Okay, pwedeng ito indication din ng travel para sa iba sa inyo. Meron ditong something na mag-move forward o mag-a-advance. Sabihin na natin, magle-level up, mapopromote, magko-continue. Basta may continuation, may magtutuloy-tuloy. Yan, kung yun yung gusto mong malaman. No? Magtutuloy yan. Ngayon, pagdating sa love life mo, pareho kayong magkakasakitan na itong person na to, the more, ewan ko, ano tong bagay na to na pinoproblema ninyo, issue ninyo. No, kasi, pwedeng mahal nyo pa isa't isa, kaya lang the more na nag-i-stay kayo is the more na nagkakasakitan kayo na itong person mo. So, medyo magulo yung setup ninyo. Meron siya yung may kasalanan kung bakit nangyayari ito ngayon sa inyo. Pero yung isa, syempre, kung mahal yung isa't isa, meron dito for sure nagtitiis. Pero the more na nag-i-stay kayo sa ganitong situation is lalo kayong, alam mo yon, lalong nagiging feeling worse kasi nga possible na nagkakasakitan kayo lalo. Pero guilty naman itong isa, ayan o. Alam niya siya yung nag-cause ng ng reason bakit kayo nagkakasakitan ngayon. So, siguro may mga matters dito na kailangan pag-usapan ninyo. Harapin ninyo yung problem. Kesa patagalin pa, palalain pa na nagkakasakitan kayo habang tumatagal. At yung iba dito, merong person na, nakakamiss sa inyo. Yan. Meron ditong someone who is daydreaming. Pwedeng nag-i-imagine itong person na to ng kung ano-anong mga scenarios sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung ito ay bagong person or past person or kung meron bang nagkaagusto sa'yo. Pero nagdi-daydream siya and lagi kanyang nai-imagine. Or hinahanap-hanap kanya kung past person mo yan, pwedeng nami-miss kanya. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross, Watchers, ito yung iyong gabay sa susunod na 7 days. Pero timeless reading to Gemini, kahit kailan mo naman ito mapanood. Maraming salamat sa iyong support, sa like, shares, comments. Malaking bagay at malaking tulong po yan. Private readings, pakibasa na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin nyo hanggang dulo. May Leo energy. Tsaka Libra. May mga nakakadil kang ganyan.
Uy, sa love life mo, merong bagong chapter, Gemini. Hindi ko alam kung may bagong nagbo-bloom na connection sa'yo right now. Pwedeng nangyayari, nagsisimula pa lang or magsisimula. So, nakikita ko dito is possible na merong person na kukuha mo yung attention niya dito with the 6 of Wands and dito sa new chapter. So, sa romantic side yun pwedeng merong bagong person na na-attract sa'yo. Fixated sa'yo to. Curious, no? Kumbaga yung attention nitong person nakafocus siya sa'yo ngayon. Pero nakikita ko na hindi pa kayo naka-move on, no? Kasi merong new chapter dito, trying to move on pa lang. So, pwedeng iba sa inyo, baka hindi pa kayo ready na pumasok sa isang commitment. Okay. So, itong okay, mukhang failed relationship to nandito kasi mukhang hindi mo talaga deserve tong person na to kaya siguro nag-end. At hindi lang yun, dami mo na rin inaabot na stress dito sa relationship na to. So, whether tapos na to or nangyayari pa lang, maaari kasing iba sa inyo, nararanasan nyo pa lang yan, nakaka-stress, no? Nakaka-stress na tong relationship na to. Mukhang hindi na worth it pang mag-continue. Yan, kung yung iba nararanasan nyo pa lang yan, ganyan. Pero pwedeng iba kasi tapos na, iba dito parang trying to move on na. So, na-exhausting na, nakaka-drain na, nakaka-stress na, nakakalosyang na tong connection ninyo, Gemini. Siguro, any moment, pabigay na yan kung hindi pa kayo, dyan, kung hindi pa tapos to, pero yung iba tapos na kasi nga, yung iba dito nagsisimula na ng panibagong chapter. Wow! So, nakikita ko, Gemini, maganda yung, yung pagdating sa work mo or sa business mo, itong next 7 days kasi you have the 6 of Wands, ibig sabihin nito is success, victory. So, for sure, magsasucceed ka dyan sa project na yan or kung ano man itong ginagawa mo. Nakikita ko na mare-reward ka, mabibigyan ka ng recognition dito sa iyong effort. So, nakikita ko dito na yung nasa spotlight ka, maganda yung maganda yung image mo rito. You will attract a lot of followers kung nasa social media ka. You will also attract a lot of customers kung sa negosyo to and kung sa office naman, pwede kang dito mabigyan ng merit or reward, no? Kasi mapapansin ka ng boss mo, papansin niya yung effort mo, yung galing mo diyan. Okay, may delay. Gemini, meron kang hangman dito. Sabihin na natin, may mga pending dito. Hindi ko alam kung pending na mga trabaho or may mga bagay na mapepending, madedelay. Okay, this is a moment na, siguro dapat pag-isipan mo muna yung mga bagay-bagay. Put on hold mo muna. Okay, or it's a card of letting go, releasing. Baka may mga dapat ka nang i-let go, ipaubaya, ipamigay, yan. Tao man yan or hindi, no? Or ewan ko, pwedeng ibang bagay, pwedeng situation, opportunity, relationship, bagay or tao. Okay, so may person dito na may pagka KUPAL or BITCH. Yan. You could be dealing with an air sign. Pwedeng Libra to na may pagka BITCH. May pagka to
Anong tawag dito? Hindi ko alam, but this person doesn't treat you nice. May pagka-sarcastic siya, may basta maanghang siya pagdating sa'yo eh. Hindi ko alam kung may tinatagong galit, may tinatagong insecurity to, or pagkaingit sa'yo. Basta, ewan ko, mabigat dugo sa'yo na itong person na to. Or pwedeng, makaka-receive ka ng, cold shoulder or cold treatment from someone who is an air sign din, nakapareho mo, pwedeng Libra. Ayan. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung inyong gabay for the next 7 days. Pero timeless to guys, kahit kailan nyo mapanood. Maraming salamat sa palaging pagsubaybay, sa like, shares, comments. Malaking bagay yan, malaking tulong. Regarding private readings naman, panoorin nyo na lang hanggang dulo or pakibasa yung mga nakasulat sa description. Okay, may Capricorn energy at saka Pisces energy. Siguro mas okay na maging wise ka pagdating sa pera itong next 7 days, Cancer. Kung alam mo naman pinaghirapan mo yan, wag mo basta-basta ipapamigay kung kani-kanino lang Oh. So maging maging maingat sa paggastos, or maging maingat ka kung kanino mo ipinagkakatiwala yung pera mo, or huwag ka masyadong generous. Yan. Sa tingin ko lang. Hindi ito yung time na mamudmud ka ng kadatungan. Diba? Ang taray. Ang daming datong. Okay. Siguro bago mo bitiwan yung pera na yon, pag-isipan mo muna mabuti. Kung karapat-dapat ba? Practical ba? O sige, yun na lang siguro yung masasabi ko rito. Hindi kita tinuturuan maging maramot, pero maging matalino ka ba? Maging practical. Consider mo yung mga bagay-bagay bago ka magbibitiw, maglalabas na pera. Whether ibibigay mo yan sa isang tao or gagastahin mo, So, yun lang naman. And you need to take action about something, You could be procrastinating something na dapat noon mo pa ginagawa or basta ginawa, pero hindi mo inuumpisahan. Meron ditong something na ikaw na lang yung hinihintay dito, Cancer, dito sa Magician card. Kailan mo ba ito gagawin? Okay? May manifestation, pero you need to put action. Walang mangyayari. Wala kang makikreate, wala kang mababago kung hindi mo ito gagawin talaga. So, you need to make a move. Yung first step, yan, kailangan mong gawin yan, di ba? Sabi nga nila, the journey of 1,000 miles begins with a single step. And kung hindi mo gagawin yon, walang magiging journey. O diba? Chorba. Ganun lang yon. Okay? You need, para makapag-create ka, kailangan mong simulan. Kasi kung hindi mo sisimulan, makikreate mo? O diba? Or you have the ability na baguhin yung sitwasyon. Pwede naman. Kasi magician yan eh. Kumbaga, hocus-pocus mo lang yung kailangan mo dito. Pwede mong mabago yung situation. Okay. Mag-ingat ka na lang na mag-rely ka lagi dun sa mga advice ng iba. Hindi naman masama minsan makinig sa payo. Depende na rin yan. Pero baka kasi makakuha ka ng bad advice from someone, okay? O pwedeng galing kay kay Pisces yung bad advice na yan. Or kay Aquarius, okay? Someone will try to manipulate you, ayan, hindi ko alam, using emotional chorba, ayan. Sa emotional yung gagamitin nito eh. Para ma-manipulate ka. Okay, dalawang card yung nagsasabi ng manipulation dito, Magician and
seeking cups reversed, no? So, yan, pwedeng meron nga mag-try na mag-ano sa'yo dito, kontrolin ka, o gamitan ka ng mga emotional blackmailing, etc. Ay, nako. So, dito tayo sa love life mo, mukhang may mga, ano dito, chika-chika. Meron taong hindi ka mapanindigan or hindi mo siya mapanindigan. Either way ha, pwedeng energy mo to or energy niya, bahala ka na. Alam mo kung bakit? Iniintindi ko ano yung sasabihin ng ibang tao. Walang sariling desisyon, walang paninindigan, walang balls, walang guts. Okay, masyadong takot sa kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Ayan o. I'm afraid of what other people will think. Diba? So, ito yung malaking blockage eh. Bakit hindi magawa yung dapat gawin? Dito sa magician, ano? Kasi meron something dito na hindi pa ginagawa. So, parang related din. Eh, kasi nga iniisip ko ano sasabihin ng iba eh. Diba? Ano, walang mangyayari pagka ganun. Kumbaga, lahat ba nang sasabihin ng ibang tao, yun yung basis mo para lang gawin mo isang bagay or gawin niya isang bagay? Nakadepende na lang ba yun lagi sa sasabihin ng iba, sa iniisip ng iba about sa kanya or sa'yo? So, nakapektuhan yung relationship ninyo. Hindi ko alam kung may pagka-mamas boy, mamas girl ito. Ewan ko. Sino man sa inyo o ano man gender ninyo. Okay, so pwedeng itong person na to, hindi nagkaroon ng development yung connection nyo or hindi magkaroon ng development or hindi makarating-rating ng next base kasi nga gusto ka niya, oo, gusto ka niya. Kaya lang hindi niya mapanindigan, yun lang, hindi niya maipaglaban, hindi niya mapanindigan. So, paano naman yun? Ganun yung setup ninyo. Pero, yan, lagi ka namang naiisip nitong tao na to. Hindi ko nga lang alam kung past person mo to. Pero meron ditong something na namimiss niya yung jokes. So, baka joker, baka mahilig magpatawa to. So, pwedeng yun yung nakapagpa-attract sa kanya sa'yo or yun yung doon ka na-attract sa kanya, yung pagiging, ano niya, yung lagi kanyang, alam niya kung paano kanya pasasayahin, patatawanin kahit sobrang inis mo, no? Sobrang lungkot mo. Pwedeng ganun. This person wants and likes you, kaya lang hindi niya mapanindigan. Yun lang yung pinaka-problem. Okay? So, lipat na tayo kay Leo. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay or sa susunod na next 7 days kung kailan mo mapanood to. Maraming salamat Leo sa iyong support, sa mga likes, shares, comments. Malaking bagay, malaking tulong. Private reading sa mga interesado, panoorin nyo hanggang dulo, nandyan yung detalye, pati yung mga nakasulat sa description. Okay? Capricorn energy, Pisces at saka Sagittarius yung mga makakatil mo dito or meron kang ganyan sa iyong birth chart, no? Ouch. Mukhang tatakasan ka lang na itong person na to, Leo. Sorry, ha. Kung may ginawa man tong kalokohan or may ginagawa, hindi ko alam kung tapos na to, nangyayari or mangyayari pa lang. Oh, iba-iba ang dating sa bawat tao. So, yan. Mukhang may mga issues dito sa relationship ninyo. Magulo to isip ng tao na to eh. Kasi kinikip ka niya, kinikip din niya isa. Hindi na naman niya ma-give up yung isa. Anong gusto niya? Lahat kanya. Gusto niya sabay-sabay. Parang ganun na nga. Pwedeng tinutime ka niya talaga. Oh. Tingin ko tatakbuhan ka lang na itong person na to, runner.
Hindi ko alam kung iniiwasan ka na niya ngayon eh. Okay? And pwedeng ikaw din, hindi ko alam kung pareho kayong indecisive o ikaw to. No, magulo rin isip mo eh. Kahit na alam mo na merong third party, kahit magulo yung setup ninyo, hindi ka rin makapag-decide sa sarili mo, ano ba talaga or siya. Okay? Sabi ko nga eh, kinip niya kayo pareho. Kinikip niya kayo pareho. Ang masaklap kasi dito, pwedeng walang malinaw na desisyon. No? So, ibig sabihin, walang closure. No? Pwedeng ganun. Ganun yung kahahantungan nito kung nangyayari pa lang to. Magulo isip actually, ayan no, lumilitaw din siya dito sa iyong 9 of Wands. So, hindi lang sa romantic, meron ditong situation na ikaw on the fence ka. Pag sinabing on the fence, hindi mo ma-make up yung isip mo, hindi ka sure eh. Pwedeng nag-aayon, pwedeng nag-aalangan ka na, pwedeng ganun. O whether to keep this, whether to stay in this situation, hindi mo alam, hindi ka makapag-decide, no? So, hindi lang dito sa love life yung may indecisive, pati rito sa itaas. Pwedeng iba sa inyo, you are struggling about something dito sa 9 of Wands or na-overwhelm na kayo dito sa current situation ninyo. Pwedeng nagkakaroon na kayo ng wala na kayong peace of mind, may paranoia, or someone na nagiging overly defensive. Yan. Pagka ganun, pwedeng part ng paranoia yun eh. Basta meron ding energy dito ng pag-give up na, pagod na. Nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng gana, sa trabaho man yan or sa ibang sa ibang bagay. O nakikita ko rin dito, parang hindi na rin kayo happy dyan sa ginagawa ninyo. So, pwedeng sa trabaho to, no? Nakikita ko. Hindi na kayo happy dyan. Hindi na rin kayo kontento. Baliktad yung iyong 9 of Cups. Or pwedeng related din dito sa relationship ninyo. Kasi hindi na kayo fulfilled. Hindi na kayo masaya sa pinupuntahan netong connection ninyo. Pwede rin naman, pero pwede rin sa ibang bagay. Pwedeng sa work. Okay, you need to save money, Leo. Importante na magsubi-subi ka, magtabi-tabi ka ng pera mo dito, maging practical ka. Pag-isipan mo muna every time na bibitiwan mo yung pera, whether may bibilin ka, pagkaagasusan, or pagbibigyan ng pera, So, importante na, maging masinop, maingat about money. Okay, or you could be dealing with someone na kuripot, halos ayaw galawin yung pera niya, ayaw maglabas ng pera. No? May mga taong ganun guys eh. Too selfish na mag-share, ayan. Okay, move na tayo kay Virgo. Yan, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers, ito yung iyong gabay. Sa susunod na 7 araw or kahit kailan mo mapanood ito, timeless reading din naman ito. Maraming salamat Virgo sa iyong patuloy na pagsubaybay, sa lahat ng shares, likes, comments. Malaking tulong and malaking bagay po yan sa akin. Regarding mga private readings, panoorin nyo na lang hanggang dulo. Nandyan yung mga details or pakibasa yung mga nakasulat sa description. Okay. Mukhang may realization dito. So, you could be dealing with Cancer or Libra, Virgo. Alam mo, magigising ka na lang, Virgo, na hindi ka na masaya dito. Relationship mo man yan or trabaho. One day, gigising ka na lang na okay.
Para saan pa ako pumapasok dito? Para saan pa ako nag-i-stay dito? Parang hindi na ako masaya. Hindi na kagaya ng dati. Alam mo yun, parang ganun yung feeling mo. Parang all of a sudden, biglang naging dull, nawalan ng gana, nawalan na ng feelings, na fall out of love dun sa ginagawa or na fall out of love dun sa person. May ganun. Pwede kasing you could be dealing here with someone who is younger than you by age, no? Or kung hindi man siya mas bata sa'yo, literal sa edad, pwedeng you are dealing with an insecure person. Pwedeng nakaka-suffocate, nakaka-drain sa'yo yan, nakakapagod na yung ganyan setup, no? Hindi mo kinakikitaan na nag-i-improve tong tao na to. So, romantic man yan or hindi, napaka-immature nung person na yan. So, pwedeng yun, yung nakakapagpa-disappoint sa'yo. Nakakasakal na, nakakairita na, nakakapagod na, nakakaumay na. Baka nga, na unti-unti na kayong na-fall out of love or na-fall out of love na kayo dyan sa tao na yan or dito sa ginagawa ninyo kung trabaho yan. Kaya lang hindi ganun kadali Hindi ganun kadaling mag-quit. Hindi ganun kadaling bitiwan tong trabaho na to or relationship na to. Siyempre, kailangan gumawa ng mahirap na decision with the Two of Swords. No? So, this is something na kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Whether sa trabaho mo yan or sa relationship mo. Kasi maninimbang ka rito Maaari kang mahirapan mag-decide, no? And at the same time, nakaka-confuse kasi ayaw mo na rin, pagod ka na rin, na-fall out of love ka na dyan sa trabaho na yan or sa relationship na yan. Pero hindi rin naman ganun kadaling makipag-i-dispatch siya, no? Yun yung nasisense ko So, yan, darating ka dun sa situation na mahirap mag-decide. No? Natutorn ka, nahihirapan kang timbangin yung mga options, no? Ngayon, when it comes to love life, continuation natin. Okay. Maybe, hindi pa naman totally nawala lahat-lahat ng feelings mo or feelings na itong tao na to sa'yo. So, pwedeng nagkabaliktad yung energy Pwedeng energy mo yan, energy ng person, no? Iba-iba. Iba-iba sa the general reading lang naman to. Okay? Pero ayaw may energy kasi dito na kahit ganun yung nangyari, hindi pa rin naman totally nawala yung pagmamahal. Siguro napagod lang, nakakasakal na lang. Parang there is someone here na umaasa pa rin or binibigyan pa rin niya ng alam mo yon, hindi pa niya totally shut down parang hinihintay pa niya or nagbibigay pa siya ng grace period dito sa person na to kung magbabago pa. So, yun na yung nakikita ko. Okay? Nakaka-disappoint lang kasi hindi mo yun na-expect na ganito yung magiging outcome ninyo nitong person na to. Siguro yun lang yung malaking disappointment para sa'yo. Pero hindi ka pa naman totally ikaw or siya nawalan ng pag-asa 100% dito sa connection ninyo. Pero maaaring naghiwalay na kayo neto or naka-cool off kayo kasi parang namimiss ka pa rin niya or namimiss mo pa rin siya or pwedeng namimiss nyo pa rin naman yung isa't isa and hindi pa rin naman kayo nag-give up sa isa't isa. Siguro kinailangan nyo lang muna magkaroon ng time, ng space, and eventually gagawa ka pa rin ng decision with the Two of Swords, no? Okay, move na tayo kay Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung gabay mo sa susunod na 7 araw. Ano yung mga dapat mong malaman. Pero timeless reading to Libra kahit kailan mo naman mapanood. Maraming salamat Libra sa patuloy na pagsubaybay, sa like, shares, comments. Yan, malaking bagay and malaking tulong po yan sa akin. Private reading sa mga interesado. Basahin niyo yung mga nakasulat sa description. Panoorin hanggang dulo. Nandyan lahat ng details. Okay, may earth sign dito, Libra, baka may nakaka-deal ka, Taurus, Virgo, Capricorn, meron din Cancer, Scorpio, Pisces, at saka Aquarius na air sign kapareho mo.
Okay, you could be dealing with someone who is younger than you. Libra, may dalawang bagets energy dito. Ayan. Pwedeng anak mo yan, pwedeng kapatid mo, or person mo na mas bata sa'yo. Okay, pwedeng dalawang person to nandito. Hindi ko alam kung love triangle ba to or may options ka lang. Or meron bang dalawang person na naa-attract sa'yo. Okay. Meron something here na nagmamanifest dito sa iyong current situation, Libra. And it involves money or sa business mo or sa career mo. So, nakikita ko there will be some kind of news tungkol sa career, tungkol sa pera, sa negosyo, and it will be a good one. No? Good news yan. So, dalawa yung person dito. Isang person, although pareho silang mas bata sa'yo, pwedeng yung isa is mas stable siya. Oo. Mas wise, mas stable. Yung isa kasi may pagka-immature. Yun yung problema mo. Pwedeng si Cancer, Scorpio, Pisces yan. Pero itong isa is mas wise siya. Mas grounded. Mas grounded itong isa. Mas siya, mas centered, mas matured kaysa dito. Although pareho silang bata, sabihin na natin bata sa'yo sa age. Or mas bata ka sa kanila, hindi ko alam, pwedeng ganun. Now, you have deception card, 7 of Swords. So, ingat sa any kind of deception na pwede mo ma-encounter, Libra, especially with an Aquarian. O pwede rin naman to si water sign or si earth sign, hindi ko alam. So, may mga ganyan signs dito. Alam mo, itatry na itong tao na to na makalusot sa'yo eh. Ibig sabihin, makalusot siya dun sa ginagawa niya. Na as if, dininay niya lang or basta, matakasan ka niya. Malusutan ka, baka mautakan ka yan. Meron panloloko dito, ayan, sa love life mo, lumilitaw. May panloloko dito sa taas, pati sa love life mo, meron. May third party. So, may ginagawa to. Pwedeng yung iba sa inyo, hindi nyo pa nalalaman. O baka yung iba, baka na-feel nyo na, pero wala pa kayong nakuhuli, wala pa kayong proof. Pero for sure, may nagaganap na deception, may nagaganap na third party situation. At itong tao na to, ewan ko Libra, sorry pero pwedeng may mga bad habits to, pwedeng may mga bisyo siya, or pwedeng ang bisyo niya talaga ito, panloloko, pang to third party. At mukhang mahirap baguhin tong person na to. Ayan I don't know if he will ever change. Hindi ka na rin sure kung mag-i-improve pa ba tong tao na to or ano ba yung lagay ng connection ninyo, magbabago pa ba to or what, parang nawawalan ka na ng faith dito sa iyong connection, ng confidence kasi ganyan. Kung hindi man third party na kulukadidang to, pwedeng may mga ibang bagay like yung bisyo niya na hindi niya. Basta meron siyang something na hindi ma-give up. May mga bad habits siya or bisyo. May possible din na may third party. Third party doesn't always mean na tao. Pwedeng ibang bagay. Pwedeng mga kaibigan, mga ibang influences, Okay, so siguro kailangan mo muna ng pag-isipan to, Libra. Baka ginusto mo na lumayo muna dito sa person na to or lumayo ka. Hanggang ma-realize niya yung mga pagkakamali niya. Kaya lang nga kasi, Libra, nakikita ko, makakalusot lang tong person na to palulusutan ka lang niya ng palulusutan. Kasi mahirap nga na siyang magbago. So, ayan, yan yung problema ang kakaharapin mo, Libra. Move na tayo kay Scorpio. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung inyong gabay sa susunod na 7 days or kahit kailan mo man mapanood kasi timeless reading din naman ito. Thank you so much, Scorpio, sa yung laging pagsubaybay, like, shares, comments, and
support ninyo. Yan, malaking bagay, malaking tulong yan para sa akin. At kung gusto nyo private reading guys, panoorin nyo na lang hanggang dulo, nandyan lahat ng detalye or sa mga details, basahin yung mga nakasulat sa description. May Aries energy dito, may Capricorn din. Pwedeng meron kanyan sa placement mo or may nakakadil kang ganyan signs. May dalawang person dito. Either friend mo yan or kakompetensya mo, Scorpio. Dalawang queens eh. Dalawa lang yan. Kung hindi mo kaibigan yan, kalaban mo yan. Kakompetensya mo yan. Karibal. Kung sa love life, karibal. O, sa negosyo, kakompetensya mo. Okay, hindi maganda yung pasok dito ng pera. Ano? Nakita ko, baliktad yung iso. Ano mo? Kaya kung nag-expect ka ng mga opportunity, pagdating sa trabaho, sa negosyo, sa pera, mukhang alat. No? Itong next 7 days. So, pwede kang mabigo kasi may lost opportunity. Baka may mapalagpas ka dyan. Okay? Ma-miss mo yung chance mo, ma-miss mo yung opportunity. Pwedeng bad investment din. So, it's not good na maglabas ka muna ng pera, mag-invest at this time. Palipasin mo muna, no? Oh, walay pagdating sa pera, hindi panalo, kaya mag-ingat, no? Oh, maging ano na lang muna, mag-budget na lang muna, wag na lang munang susugal, wag muna mag-i-invest. Hindi ito yung time para mag-invest ka, Scorpio, kasi mukhang alat. Oh, iba yung iba talaga pati hanggang bahay may problema kayo sa pera eh. Oh, pwedeng issue talaga sa bahay yung pera or sa family ninyo. Okay? Tapos may dumadagdag pa dito mga inggitero-inggitera, intriga, basta may conflict, drama pagdating sa bahay and yung pera yung main issue. Oh. Whether sa sahod dyan na hindi sumasapat, kapos, or may nagkakainggitan, nagkakasilipan sa pera. Oo. Merong feeling insecure din pagdating sa kanyang, pagdating sa pera. Oo. Hindi ko alam kung yung iba dito nagkaka-issue kayo kung sino yung mas may malaking kinikita, tapos yung isa mas maliit yung kinikita niya, mag-asawa man kayo, magkakapatid o magkakapamilya, hindi ko alam. Okay? O pwedeng iba nagkakaroon lang naman kayo ng conflict doon sa oras ninyo pagdating sa family ninyo tsaka sa trabaho. Pwedeng iba yun naman ang problema ninyo. Either may nasa-sacrifice kayo doon, no? Lalo na kung masyado kang busy sa trabaho. Okay? Pwedeng iba wala na kayong time sa family. Or sa sarili ninyo. Okay? May mga nasa-sacrifice. Alam mo, lakas talaga ng energy dito ng intriga, inggitan, insecurity. Meron. Pwedeng si Pisces, pwedeng si Aries, nakakadil mo si Capricorn, Sagittarius. Hindi ko alam kung sino inggitero-inggitera dito, nai-insecure dito. Oo. Kaya mapapansin mo yung hindi masyado, kung hindi na masyado kang kinakausap. Basta meron ditong tao, pwedeng si Fire sign, si Aries, na dati-dati kinakausap ka niya, pero biglang hindi na. Or kaya ito si Capricorn or si Sagittarius. Ano yun? Inggit. Okay? Inggit, insecurity. Okay, love life mo naman. Okay, may gustong may gustong mabigyan ng second chance or may hingi ng second chance dito, Scorpio. Depende na yan kung ikaw yan o yung person mo. Pagbibigyan ba or hindi. Yan. Pero kasi nakaka-stress na eh. Pwedeng nai-stress ka na rito.
Or hindi matahimik tong tao na to, gusto niyang bumawi sa'yo, gusto niyang mag-sorry, gusto niyang mag-reach out, gusto niyang makipag-ayos. Pwedeng may mga regrets tong tao na to dun sa mga bagay na dapat nasabi niya or ginawa niya pero hindi niya nagawa nung may opportunity siya. And ngayon, siya rin naman yung walang peace of mind, siya rin yung hindi matahimik, o whether ikaw yan o yung person mo, okay? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Ito yung magiging gabay mo sa next 7 days. Pero timeless reading ito, Sagittarius, kahit kailan mo naman mapanood. As long as natagpuan ka nitong reading na to, as long as nakaka-resonate ka. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay, sa mga likes, shares, comments. Malaking bagay at malaking tulong. Private reading, basahin nyo na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin nyo hanggang dulo. Nandyan lahat ng detalye. Okay, pwedeng may nakakadil ka Pisces, Virgo, at saka Sagittarius. Nakapareho mo or pwedeng ikaw yan. Oy, nakikita ko dito, mukhang may something na ikaka-proud or ikaka-happy ng family, something na wish come true para sa pamilya ninyo. O, ayan, sa asawa at anak mo man yan, or sa inyo as a family, kung wala ka pang asawa, mga kapatid mo, magulang mo merong matutupad, yan. Matutupad kung ano man yung wish na yan para sa family or gustong mangyari. So, nakikita ko, there is harmony. So, yung pagdating sa inyong family, nakikita ko masaya naman kayo. Kasi nga, finally, matutupad nyo na tong wish na to. O ano may goal ninyo para sa pamilya ninyo. Pwede rin may dito, reunion, birthday, o may occasion wherein meron something na magiging magkakasama uli, mabubuo. Yung feeling ko parang marireunite kayo. O kung matagal na kayong hindi nagkasama-sama o nagkahiwalay man, nagkawalay dito. Family setting, specific yan sa mga mag-aasawa or pamilya. Kung wala kang asawa sa family ninyo. Okay. Manunumbalik yung harmony, yung happiness sa mga magkakapatid, sa mga mga kamag-anak, ganyan, pwedeng ganon. Naku, meron ditong ewan ko kulang sa effort with the 8 of Cups. Or, alam mo yung bara-barang trabaho. Parang ganon. May magawa lang, ganon. Or hindi matapos yung gawain, hindi makumpleto. Hindi ko alam kung tinatamad to, nawawalan siya ng gana doon sa ginagawa niya, kung sino man yan, may kinalaman man yan sa work or sa ibang bagay, pero parang nawawalan kasi siya ng motivation, ng gana. Or nag-aaksaya siya ng effort sa ibang bagay na hindi naman kailangan mag-effort doon. Parang, alam mo yung effort na nasasayang lang. Kung ikaw yan nagbubuhos-buhos ka ng effort mo dyan, pero parang hindi naman worth it or mababaliwala lang. No? Parang ganun. Wow, so nakikita ko pwedeng yung iba dito promotion itong wish come true. Baka may na-promote sa family ninyo. O kapatid mo man yan, kung sino man sa inyo. Kumbaga na-achieve niya na yung itong milestone na to. Pagdating sa kanyang career, pwedeng ikaw, no? Baka mamaya, ikaw yan. Kasi nakikita ko dito parang may magandang position or leadership role or promotion with the King of Wands. So, pwedeng ikaw to. Good news yan pagdating sa career mo. Kasi, finally, kung yan yung dream mo, yung goal mo, ma-achieve mo na yan. Yan, no? Makukuha mo na yung position na dinidesire mo.
Okay, pagdating sa love life, nako, may third party dito. Pwedeng may mga sagabal, hindi naman always kabit ito. Hindi ko alam, pero pwedeng third party situation nga to. Baka ikaw naman yung ginawang third party, hindi mo alam, no? Or meron pa palang isa pang third wheel pagdating dito sa connection ninyo. Or merong mga kumukontra. Either yun. Kung walang mga third party kabit-kabit dito, kaagaw, pwedeng ang ibig sabihin lang yan, may kumukontra sa pagmamahalan ninyo, sa connection ninyo. May mga hindi pumapayag, may mga kontrabida. May mga kontrabida, Sagittarius. Pwedeng ganun. O gusto ka daw niyang kausapin, gusto ka niyang makita or tawagan. Gusto kanyang makausap for sure. At mukhang may pagkakaunawaan na kayo netong person. Hindi ko alam kung LDR to, ha? Or meron ba siyang gustong i-explain sa'yo? Bakit gustong-gusto kanya makausap, ma-meet, matawagan? No. Merong explaining? Hindi ko alam. Or merong MU? Baka iba dito, mga magkaka-MU kayo. Or merong gustong gawing clarification tungkol dun sa side niya. Oo, baka umaapela to para explain niya yung sarili niya, explain niya yung side niya. Ayan. May mga matters dito na kailangan na magkaintindihan kayo or dapat niyong pag-usapan. Okay, move na tayo kay Capricorn. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong gabay sa susunod na 7 araw. Pero timeless reading ito kahit kailan mo naman ito mapanood. As long as natagpuan ka na itong reading na to. Baka para sa'yo to. Okay, maraming salamat Capricorn sa patuloy na pagsubaybay. Malaking tulong at malaking bagay. Thankful and grateful ako sa inyong likes, shares, and comments. Private reading, panoorin hanggang dulo. Nasa pinakadulo lahat ng detalye at nakalagay din sa description. Pakibasa. May Cancer energy, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, may kakaharapin kang challenge, no? Lumilitaw naman yan dito sa Ace of Swords mo. Lumilitaw din sa love life mo, Capricorn, no? Kailangan nyong pag-usapan yung mga bagay-bagay kasi hindi na rin kayo komportable sa isa't isa pagdating sa love life nyo. Merong nagde-demand ng explanation, may nagde-demand dito ng katotohanan kasi nandyan yung Ace of Swords. Pero huwag ka mag-alala. Etong conflict ninyo, kung kailangan mo man ng truth, ng answer, ng confirmation, ayan na yung Ace of Swords. Kung meron man conflict dito, possible din na ma-solve pa yung problem kasi Ace of Swords upright. Ibig sabihin, kahit dumaan sa mahirap na sitwasyon, challenge, conflict man yan, ano man yan, magagawan at magagawan ng matinong usapan to or resolution with the Ace of Swords. Makakahanap ng breakthrough dyan sa sitwasyon na yan. Nakikita ko siya both, hindi lang sa love life mo, pwedeng dito sa ibang bagay sa'yo. In general, pwedeng may conflict, pwedeng may problema. Pero malulusutan mo yan eh. Nakikita ko, hopeful with, sa love life mo, malulusutan niyo yung problem na yan kasi may Ace of Swords. No? Kailangan lang talaga kailangan din gumawa ng decision dito kasi may Ace of Swords. Kailangan gumawa ng action and decision actually. Okay? Sa love life man at sa ibang bagay yan, conflict na yan. You need to take action. You need to be sharp, maging logical, i-analyze the situation and make the decision. Kung anong karampatang decision dito sa sitwasyon. So love life mo man yan or hindi. Okay? You also need to practice self-care, self-love, Capricorn. Pwedeng yan ang kulang sa'yo. Yung baliktad yung Queen of Cups mo.
pwedeng ano, pwedeng may imbalance. Masyado ka nang hindi nagtira para sa sarili mo, or you could be dealing with someone who is insecure na tao. Yan, Queen of Cups. May nai-insecure sa iyo, or ikaw yan. Pwedeng ikaw, pwedeng tao na nakakadig mo, pwedeng si Cancer, pwedeng si Gemini. Okay? Or it could someone na kinikip niya yung feelings niya to him or herself, or kung ano man gender niya. Someone na tinatago niya yung totoong feelings niya. Or hindi niya ma-express, hindi niya nasabi pa. So, nakikita ko nakaput on hold dito. Pwedeng nakatenga to. Hindi pa kayo hiwalay, pero hindi pa alam. Kung nakikita ko, mukhang maaayos pa naman yung sitwasyon eh. Okay? Okay, so may hangman, meron kailangan mag-sacrifice dito sa hangman situation mo. Pwedeng may pause or temporary na na pagkakatigil. Sabihin na natin possible din na may delay. Or merong someone dito na nagbabago na yung isip niya, nagbabago na yung pananaw niya with the hangman. Okay, someone na ma-enlighten, mag-iiba yung isip, marirealize niya yung mga bagay-bagay, okay? So, gustong makipag-usap na itong person mo or ikaw, meron dito. Importante yung pag-uusap talaga, sinasabi ko. Pag-uusap, pag-decide, and then pag-make ng action or decision. Pwedeng nagkakasakitan kayo nitong person na to, parehong hindi kayo masaya, pareho kayong nagkakasakitan, pareho kayong hindi komportable. Tapos ang dami nyo pang issues sa isa't isa, hindi nyo ma-resolve tong mga issues ninyo, mga incompatibilities ninyo, and possible din ng iba, pera yung pinagtatalunan ninyong couple. Pero nakikita ko may pag-asang masolve, okay? Move na tayo kay Aquarius. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung gabay mo sa susunod na 7 araw, pero timeless reading ito kahit kailan mo naman ito mapanood. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, Aquarius. Malaking tulong, malaking bagay. Thankful ako sa lahat ng likes, shares, and comments ninyo. Private reading, panoorin hanggang dulo. Nandyan lahat ng detalye or pakibasa lahat ng mga nakasulat sa description. Okay, may Cancer, Scorpio, Pisces energy dito. Meron ding Taurus. Tsaka Leo. So, pwedeng hiwalay na kayo nito. O baka iba, happily single naman kayo. Or pagdating dito sa love life mo kasi parang meron ditong hindi sure eh. And nasasaktan yung isa kasi nag-e-expect siya. Whether ikaw yan o yung person mo. Hindi makapag-decide, hindi ma-make up yung isip. Okay? Meron tuloy ditong nagugulo kung magko-continue pa ba or hindi. Tutuloy pa ba ito or hindi na. Undecided. Di ko alam kung pareho kayong confused, indecisive na itong person na to. Pero yung isa, mas siya yung nasasaktan, mas siya affected. And pwedeng ang iba tapos na to eh. Pwedeng iba ni-let go nyo na kasi nga pwedeng hindi ka naman niya mapanindigan, hindi ka naman niya mabigyan ng label, hindi siya makapag-decide. So, pwedeng ikaw mismo, nag-decide ka na lang din sa sarili mo,
na i-cut off mo na tong person na to. Better off na maging single ka na lang. Kasi the more lang na ganun, the more ka lang nabo-broken heart. The more lang na nasasaktan ka ng ganun. Okay? So, yan. Pwedeng iba sa inyo tapos na to. And you are trying to, trying to live kahit na ikaw ay single, no? Trying to live happily kahit na ikaw ay single, yan. Pwedeng ganyan yung setup ninyo ngayon. Pero pwedeng hindi pa kayo totally healed, no? Kasi andun pa rin yung pagiging broken-hearted, trying to heal. So, you could be dealing with nyo nga, sabi ko, Cancer, Scorpio, Pisces, or Taurus, tsaka Leo. So, hindi ko alam kung sa ano to. May drama dito with the 5 of Wands. Conflict or drama. Sa work man yan, sa bahay, or kung saan. Pwedeng may mag-create ng conflict or drama dito. And you should be wise to walk away or iwasan yung mga ganitong klaseng toxicity or drama. O pwedeng meron lang ditong nakikikompete sa'yo, Aquarius, no? Kahit di ka naman nakikikompete dyan. Ayan. O baka naman yung iba may karibal kayo pagdating sa jowa ninyo, pwede rin naman. Kasi kompetensya yan eh. Pwedeng sa career, sa negosyo, sa jowa. May energy dito ng mas bata, ano? So, hindi ko alam kung may nakaka-deal ka dito na mas bata sa'yo. O kapatid mo man niya, anak mo, or someone na mas bata sa'yo. Pwedeng Cancer, Scorpio, Pisces. Nakikita ko lang dito, pwedeng may opportunity pagdating sa love life. Yun nga lang, pwedeng ito ay younger than you, or you are younger than this person. Nandun yung possibility. So, this is, something na good news para sa'yo. Okay, page yan. May dalang magandang mensahe sa'yo. Pwedeng nakakakilig na mensahe, pwedeng nakakatuwa. Okay? Or minamanifest ka na itong person na to, or minamanifest mo siya. Kasi parang meron something dito na ini-imagine eh. Iniisip ka niya, ini-imagine niya yung mga ganitong scenario sa inyong dalawa. Okay? So, pwedeng yung iba dito na babagalan kayo dito sa tao na to. Meron ding night kasi dito kung another person to. Pwedeng may dalawang person dito, water sign tsaka earth sign. Etong si earth sign medyo mabagal. Oo, mabagal ito. Pero sure yan. Nakikita ko dyan. Kung sa stability lang, mas stable yan. Mas sureball yung tao. Kaya lang mabagal siya. Hindi kasing neto ni Cancer, Scorpio, Pisces, no? Mas mabilis. Okay, nakikita ko lang naman dito is yan, pwedeng iba naiinip kayo kasi ang bagal-bagal ng progress dito sa ginagawa ninyo. Kung ibang bagay naman yung tinutukoy, kung may kinalaman to sa investment, sa pera, sa career mo, meron something na mabagal pero siya sigurado yan. No, hindi mo pwedeng i-doubt yan. Sigurado yan. Yun nga lang mabagal talaga yung progress. Relationship man yan or sa career mo man yan, sa pera man yan. Okay? So, yan. Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong gabay sa susunod na 7 days or kahit kailan mo man mapanood to Pisces kasi timeless reading to. Maraming salamat Pisces, malaking tulong at sobrang thankful and grateful ako sa lahat ng suporta ninyo, palaging pagsubaybay, sa lahat ng likes, shares, and comments. Private reading, panoorin yung gandulo, nandyan lahat ng details or pakibasa lahat ng nakasulat sa description. Ayan, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Pisces or Cross Watchers ka man. Kayo pala, man kayo. Okay, may nakakadil ka ditong Aries, Taurus, at saka Gemini. Papansin ko lang, Pisces, sa mga readings mo, palaging may Aries, palaging may Gemini.
Sino kaya yarn? Oh, yung isa dyan, pwedeng jowa or romantic connection, ano? Baka si Gemini yun. Ay, okay. So, mukhang ito ay mauuwi sa pagkakalabuan, no? Pwedeng iba, mauuwi kayo dito sa disconnection. Time out muna, cool off. O, pwede nga nangyayari na sa inyo yan, ha? Huwag kayong ano dyan, pwedeng yung iba dito, nangyayari pa lang, pwedeng iba nagdaan na o mangyayari. Kaya huwag kayong ano sa mga readings, no? Hindi nyo naman personal reading to. Basta yan lang ang nakikita ko, may nagde-demand dito ng time and space sa inyong dalawa. Si person man yan or ikaw, pwedeng magkapalit yung mga energies dito, kayo nang magtag ng sarili ninyo. Nai-stress na rin kasi ito eh. So, gusto niya time out muna, cut off muna, ayoko muna, okay? Patahimikin mo muna ako, bigyan mo muna ako ng space na makakilos, makahinga. Pwedeng nasusuffocate na siya, nasasakal, or ano pang ibang terms. No? Gusto muna niya, dumistansya. Gusto muna niya na, pabayaan muna. Time out muna. Okay? Break muna. Ganun muna. Pwedeng may mga, pinag-iisipan tong tao na to dito sa connection eh. Meron something about differences or flaws. Merong someone na realize niya na okay, may kakulangan siya or ganito yung mga niya, issues niya. Or na-realize ninyo pareho sa isa't isa na meron kayong ganun or merong ganun tong isang tao na to dito sa connection ninyo. The more lang na naka-highlight yung pagkakaiba or yung differences ninyo, yun. Kaya siguro overwhelming, kasi may na-overwhelm dito. So, yan yung love life mo, no? Pagdating naman dito sa taas, you have, opportunities with the Two of Wands, okay? So, nakikita ko dito is pwedeng may progress pagdating sa projects mo, sa mga ginagawa mo, regarding your career or personal development. Meron din ako nakikitang opportunity dyan na makapag-travel. Nakikita rin ako mga plans or dalawang options na pinagpipilian, pinag-iisipan. May travel plans, no? May paggawa ng may pagpaplano, paggawa ng desisyon. Yan, or dalawang options dito with the Two of Wands. Okay. May mga utang na hindi pa mababayaran, Pisces, kaya kung may nanghiram sa'yo dito, expect mo lang na hindi pa mababayaran yan. Or baka ikaw yung hindi pa makabayad dito. Okay, basta kung nag-expect kayo na may marireceive kayo, ano man yung marireceive nyo, mukhang hindi nyo pa matatanggap yan in the next 7 days. Hintay pa kayo. So, bayad utang man yan or kung ano man mga ina-expect nyo, especially pera, may delay or hindi muna ngayon. Hindi ko lang alam kung kailan ibabalik. Okay? Yan. May tendency kasi na baka hindi bumalik eh. Baliktad yung Six of Pens mo. Mamaya mo, hintay-hintay ka dyan. Tapos hindi pala bayaran, hindi mo makuha. Pwedeng ganun. Okay? May decision na importante pagdating sa loved ones, especially mga couples dito, mag-asawa, mag-partner. Oo, or pwedeng may pagsubok pagdating sa relationship, yan, sa family, as a married couple or magjowa. Pwedeng may pagsubok dito. Pwede ring may mga major decisions na kailangan gawin na kailangan pag-isipan na mabuti, consider kasi pwedeng maaapektuhan yung mga loved ones mo pagdating dito, Pisces, sa gagawin mong pagpili, pagde-decide. Okay? Especially kung magtatrabaho ka abroad or lalayo ka, kailangan mo lumayo sa family. Kasi may mga decisions dito and travel na related sa career. Okay? So, kailangan mo i-consider itong loved ones mo, jowa mo, family mo. Okay? So, yan. All signs, I hope makatulong sa inyo, makapagbigay ng kaliwanagan guidance tong ating reading. Take care, God bless. I love you all, babush.
And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.